Hi guys, magandang araw. Kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. My name is Joella Bileno Channel Mix Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick na button below para ma-update kayo lagi sa ating panibagong upload video. Disclaimer lang po, ang ayaw sa video na ito ay pwede nyo pong i-skip ang video na to at maghanap kayo ng video gustong gusto nyo dahil ang mga video ina-upload ko dito ay para lang sa mga taong nakikinig sa aking mga upload video at nagkagusto. Maraming salamat po. May kakilala ka bang mayabang, hambog, yung tipong umaasta na mas lamang sila kaysa iba o mas lamang sila kaysa iyo? Mahirap makipagsabayan sa ganitong mga klaseng tao ang makakasalamuha mo, makilala mo o makakasama mo, lalo na kapag kaibigan mo pa. Kahit nga tumabi ka lang sa kanila, hindi mo kilala. Kapag umasta sa'yo, akala mo kung sinong doon at doon niya. Akala mo hindi yun mahahawakan skin nila dahil sa kanilang mga aroganting pag-uugali. Alam nyo, makikita nyo naman ang mga sign ng mga taong mapagmataas, arogante, hambog. Una, gusto nila kunin ang atensyon mo. Gusto nila na magiging sentro sila sa atensyon mo. Ano man ang sasabihin nila sa'yo, ikwikwento nila sa'yo, kailangan makuha nila ang isip mo, ang konsentrasyon mo na makinig sa kung ano ang sinasabi nila tungkol sa kanilang mga sarili sa'yo. Siguro common na rin sa atin to na yung iba tinatawag na, kulang sa pansin lang yan, nagpapapansin lang yan, gusto lang yan makuha ang atensyon mo. Yan ang pinopoint ko. Ang isang tao kapag ganito na kinukuha ang atensyon mo ay kulang sila sa pag-aruga, sa pakinig at atensyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya kumbaga sa'yo nila sinishare, pinupukos kung ano ang gusto nila sa kanilang sarili na i-brace out sa'yo. Tipong gagawin ang lahat para lang na makuha ang atensyon mo. Magpapapansin at magpapapansin talaga yan. 'Di ba? Minsan naiinis na tayo sa sobrang kakulitan ng kaibigan natin, kamag-anak natin, kakilala natin. Kung naka-experience kayo ng ganyan. Kasi ako nakaka-experience ako ng ganyan. Minsan naiirita ko, minsan naman nauunawaan ko. Minsan nangyayari din ito sa family matter. Kasi nung kabataan nila, hindi sila nabigyan ng atensyon ng magulang. Siguro na palaging busy sa business yung family. Hindi sila napapagbigyan ng magandang atensyon, ng magandang pag-aruga, ng pagmamahal. Alam naman natin na una-una kung saan tayo makakakuha ng magandang ugali. Una, sa atin, sa loob ng bahay, sa pamilya natin, sa kinalakihan natin, 'di ba? Pagkasilang natin ang nakikita natin sa pagising yung mama at papa natin. Saan ba tayo kukuha ng lakas? Saan ba tayo kukuha ng full of attention, full of love? 'Di ba sa pamilya natin, sa magulang yan nagsisimula at sa mga kapatid. Kaya kung may mga ganitong situation sa pamilya, kaibigan, kamag-anak, or kakilala o katabi mo, ay kailangan lawakan mo ang pag-unawa mo dito dahil sila ang mga taong kulang sa pag-aruga, kulang sa pagmamahal ng isang magulang, ng isang kaibigan, either man relatives or kakilala. Pero hindi naman ibig sabihin na unawain natin sila na porket mayroon silang kapansanan na ganun nga ang sitwasyon na pinagmulan nila sa kanilang family, sa kanilang magulang, ay sundin na lang natin lahat. Kasi minsan ang pag-unawa ay nasusobrahan din. Lalo na kapag umangat-angat na. Nag-gets nyo ba guys? 'Di ba? Yung tao kapag nakapunta ng abroad, Manila pa nga lang lumalaki na kagad ang ulo. Kung sino na yung tapulano na nag-improve lang ang buhay, ganun na ang aasta sa isang tao. Yung kumbaga mapagmataas na. Kaya yan ang mga rason. Lalo na kapag hindi nila nakuha yung atensyon na gusto nila sa'yo, ay matik yan
Diyan magsisimula ang sasabihin nilang masasakit tungkol sa'yo, ang pag-apak ng pagkatao mo na hindi na nila napapansin na mali na ang ginagawa nila, mali na ang binibigkas ng bibig ng isang tao sa'yo. Kumbaga, para sabihin sa ng ibang tao na sila ang mas nakakaangat kaysa iyo. Example, may isang grupo kayo, nagagawa kayo ng assignment sa school nyo, sa trabaho nyo. Tapos, yung iba walang level. Tapos siya may level. Tapos, ang gagawin niya para makuha niya ang atensyon ng lahat, may gagawin siya sa isa sa inyo na kanyang aapakan ang pagkatao mo. Yung bang huhusgahan ka kahit wala kang mali. Pagsalitaan ka ng hindi maganda kahit walang mali. Kahit wala man lang nakitang rason kung bakit ka pagsabihan ng ganito, ganyan. Yan ang mga taong kulang sa pansin. Kung napapansin nyo, halos kadalasan, di ba? Sa grupo, sa magkakaibigan, lalo na pag may mas maangat pa kaysa atin. Sasabihin niya pa yan na, magpasalamat nga kayo dahil nandito ako. Nakatulong ako ng malaki kaysa inyo. Pasalamat nga kayo kasi binigyan ko kayo ng favor. Kaysa naman na hindi matapos ang project na to. Yan ang dahilan kung bakit nagkakawatak-watak yung pagkakaibigan. Kamag-anak, pamilya, dahil sa sisi, dahil sa pagmataas. Kasi iniisip niya sa sarili niya na mas mataas siya kaysa inyo. Mas mataas siya, kaya dapat siya mismo ang rerespetuhin ng lahat. Di ba very common sa atin lahat to? Sa atin lahat, very common ang words na to. Kahit sa pamilya natin mayroon dito. Kaibigan, lahat na. Ang tawag dyan ay hambog. Mayabang na klaseng attitude, may attitude na tao. Kaya kumbaga, ang mga part na ganito, mga linyahan na ganito, at may mga kaibigan lang kayo na ganito, iwas lang kayo. Kayo na mismo ang mag-adjust sa sarili nyo. Kumbaga, iwasan nyo na ang mga bagay na hindi pa mangyayari kaysa mangyari at masaktan kayo. Kung alam nyo naman kung ano ang gagawin niyang para sa inyo, para na i-down kayo o mapahiya kayo. Kaya iwas sa gulo para hindi kayo magkaroon ng lamat sa bawat isa. Kasi sa ganitong klaseng sistemang taong na pag-uugali, gagawin niya ang lahat para masabi lang na astig, ikaw na, wow, mga ganong tema, ikaw na, sikat ka na, tapos yung iba sasabihin, yabang nito. Di ba? Pero kapag lumagpas na, nag-cruise line na sa boundary, ay pwede nyo po silang harapin. Pwede nyo po silang kausapin. Kung bakit, ano ang reason na ganun ang ginawa. Kung bakit, ano ang reason kung bakit nakapagsalita ng ganun. Kung bakit nanghusga ng ganun. Kausapin mo lang ng mahinahon, hindi naman dapat na pag-awayan ang mga bagay. Pwede naman natin dalhin sa pakikipag-usap ng maayos na malamig ang ulo. Kailangan natin guys hindi makipagsabayan sa mainit na panahon. Kailangan mag-take a breath muna tayo. Huminga ng malalim, mag-isip ng ayos. Huwag idaan sa galit. Uminom ka ng tubig, relax, at pagkatapos okay ka na, puntahan mo na yung taong nanakit sa'yo, yung taong nanghusga sa'yo at binababa ang pagkatao mo. Kausapin mo siya ng maayos para maayos ang gulo, para maayos ang problema. Kasi kapag dinala natin sa galit, sa bugso ng damdamin na galit tayo, hindi na natin naisip kung ano ang nagawa. Hindi na natin ma-realize sa sarili natin na tayo mismo sa sarili natin ay nakagawa na ng hindi maganda, na pinatulan na natin yung taong hambog, mayabang. Dahil dyan ay dapat natin i-low pride tayo. Kasi ang pinaka main purpose naman talaga sa pag-aayos ay kailangan lahat tayo ay
mapanatag ang puso at isip natin na hindi na tayo galit bago harapin yung mga sitwasyon para maayos na ulit. Tulad sa akin, for example, nagtatrabaho ako ngayon. Kung nakikita nyo naman, nagwawalis ako. Iniisip ko yun na alam ko na pagdating ng amo ko, may masasabi na naman yun sa akin kasi mali na naman ang pagkat ko ng pair. Kahit tama naman, gagawin yung mali. Yan kumbaga, may mga sistema na kailangan mong mag-stay sa kusina para makita mo kung ano ang ginagawa niya. Kailangan mo siyang sundin para makita niya na sinusunod mo siya. Yun ang ganun tema, guys. Pero hindi lahat ng bagay ay kailangan mong sundin. Hindi rin lahat ng bagay na porkit may kaibigan kang asungot, mayabang, hambog, ay doon ka na lang. No. Umiwas ka sa sitwasyong ganito. Umiwas ka sa mga taong ganito. Kasi, ang tawag dyan, bad influence. Kapag nakapagsalamuha ka sa kanila na ganun ang sitwasyon, ganun ang ugali, madadamay ka sa problema nila. Maa-adapt mo ang mga negatibong sitwasyon na mayroon sila. Mga negatibong pag-iisip na mayroon sila. So, pati ikaw, na good attention yung ibibigay mo sa sarili mo, na good fortune ang gusto mo, hindi na. Kasi yung naging kaibigan mo, nakasalamuha mo, ayun ang ugali. So dapat, kung sakali man na may mga kaibigan tayong ganito, or kamag-anak, kapatid, try natin ang best na kausapin sila na iayusin ang attitude nila, or either na umiwas ka na lang para na walang gulo, walang away, walang diskusyon at walang tampuhan sa pagitan nyo, no? Kasi ito lang naman ang way natin na makasurvive tayo sa mga sitwasyong hindi natin gusto, ang umiwas sa gulo. Ako, kapag nakakita ako ng ganyan or sa mga kaibigan ko, una, sasama ako sa'yo. Pangalawa, sasama ako sa'yo. Pero masdan kita kung anong pag-uugaling mayroon ka. Ngayon, kapag tama yung kutob ko tungkol sa'yo, ay matik yan. Hahanap ako ng rason para makaiwas na hindi na ako sasama sa barkada. Kasi hindi naman maganda yung kahinatnan kung puro hambog lang na wala naman sa lugar. Lalo na kapag umangat sila, ganito, may ano ako, uy, wag ka dyan kasi may ano dyan, ay naku, ang dumi-dumi dyan, ay naku, ang pangit-pangit na. Hindi. Dapat, sa sitwasyong mayroon tayo, at kung ano yung estado ng buhay natin, ay dapat, level lang tayo. Mayamang ka man, mahirap man ang kaibigan mo, dapat pantay lang ang pagtingin mo, ang pagtrato mo sa tao. Huwag dapat maging maangas, huwag dapat maging mahambog. Pero alam naman natin na hindi yan maiwasan sa mga tao. Hanggang sa muli, maraming salamat.